Eto mga bossing, no? Dakuin natin ito. Eto ho kasi, nag-viral din ngayong si Kerwin Espinosa, mga kababayan, na beng-beng, na baril ho, mga bossing, no? Kung hindi ako nagkakamali, habang nangangampanya. At ito po, mga bossing, dati ang nagdiin, isa sa nagdiin kay dating Senador Leila de Lima, si Kerwin Espinosa. Ito din po yung sinabihan, si Kerwin Espinosa, ang sinabihan ni dating Senador Trillanes na, Kerwin, darating ang araw, balang araw, magbabago ang gobyerno. At pag nagbago ang gobyerno, maaaring hindi na kakampi sa inyo. No? Which is nangyari nga ho, mga kababayan. Alam nyo, si dating Senador Trillanes, Nostradamus yata ng politika yan eh. No? Hindi, kasi bago naman masabi ni dating Senador Trillanes yon, mga boss, chief, amo, sir, marami siyang basihan, marami siyang ebidensya bago niya masabi yon. Di ba? Kaya naman, kahit 11 years, kahit 9 years, 7 years, o 7 to 11 years na ang nakaraan, nangyayari ho ngayon, mga kababayan. Naku, eto na naman po si Ma'am Leonora Padungay. Happy first month in The Hague anniversary, dating Pangulong Duterte. Pagbati po yan, no, ni Ma'am Leonora Padungay with super sticker. Salamat po, madam. Kaya naman po nasasabi ni dating senador yon, kumpletos recados ho, mga kababayan. So ngayon, no, nung naging Marcos administration, siguro, yung kampo ni Espinosa at si Espinosa, naisip niya, nako, ito na yung pagkakataon na para sabihin ko yung katotohanan. Na para sabihin kong pinilit kami, etc., etc. At kailangan ko nang sabihin yung katotohanan na na hindi totoo yung mga paratang niya kay dating Senador Leila de Lima. Mga bossing, ngayon ho, no, habang nangangampanya, siyempre, sino ang iisipin ng sambayan ng Pilipino na nagpayari dito? Iisipin ng sambayan ng Pilipino, naku, baka si Duterte ang nagpayari niyan. Although, nasa oblo na, no? Nasa oblo na ang dating Pangulong Duterte. Gumagana pa din ang galamay niyan. Di ho ba? Kaya hindi maiwasan ng Pilipino, baka si Duterte ang nagpayari dito, no? Baka dumagdag pa doon sa ICC, etc., etc. Pakinggan ho natin, mga kababayan. May revelasyon itong si Kerwin Espinosa ngayong araw, no? Habang nagpapagaling po. Hinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw, pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Ganun ho yung mga ganun ho yung mga sitwasyon dati nung panahon ng tokhang-tokhang nila. Nung laban kontra droga, mga kababayan. At makakakita tayo, meron pa nga mga nakasukbit dito eh. Ano po? Pero, karamihan ho doon, maliliit, mga bossing. Maliliit na kapwa natin Pilipino. At marami din ho doon, mga kababayan, ang sinasabi ng kapamilya nila na yung kapamilya namin ay hindi sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Isa na nga po dyan, yung kapamilya nung 3 taong gulang na namatay dahil sa EJK. Sige, sino magsasabi sa mga DDS na sangkot yung 3 taong gulang doon sa sa droga? Sino magsasabi sa mga DDS doon sa 7 taong gulang na namatay dahil sa laban kontra droga? Sangkot yung mga yon? Diba? Kung ang dating Pangulong Duterte at ang kampo niya na nagpatupad nung laban kontra droga na yon ay para sa Pilipino. May mga ganyang nangyari, umisa, dumalawa, stop muna. No? Ayusin natin itong ipinapatupad nating batas. May nadadamay na mga sibilyan, may mga nadadamay na inosente. Kaso wala ho eh. Tuloy lang. Rekta lang ho.
Collateral damage daw, sabi ni Bato, sabi ni Sir Edward Lachica. Oh, di ba? Narinig natin yan. Shit happens. Mga kababayan. Magugulat kayo sa mga susunod na maririnig ninyo. Kung hindi, sa operation, by bus, operation nila, sasabihin nila na lumalaban. Kahit Naku po, nanlalaban o lumalaban. Naalala nyo yung 2019 na ano tawag doon? 2019 na interview ni Bungo, mga kababayan. Buhay, 500,000. Patay, 1 million. Pag nanlaban, 2 milyones. Kaya ho siguro madami ang balita, no? Na puro ng laban. Kasi, imbis na ipasok sa oblo, mga kababayan, dahil nga po, tapos i-connecta mo pa yung sinabi ng dating Pangulong Duterte nung siya ay nandoon sa Senado. Binubuyo namin silang manlaban. Opo, binubuyo namin silang manlaban. I-connecta mo yun. Kaya ho siguro, madaming balita na nanlaban dahil imbis na ipasok sa oblo, pinanlalaban. Kasi kapag pinasok lang sa oblo, kalahating milyon ang makukuha. Pero kapag nanlaban, 2 milyones, tubo ng 1.5 milyon. Di ho ba, mga kababayan? Pag pinagsama-sama mo yung interview nila, yung hearing ng dating Pangulong Duterte, at itong sinasabi ni Kerwin Espinosa, tugma-tugma po lahat, mga kababayan. Tuloy. walang kalaban-laban yung tao. Kasi itong si Richard Gomez, Oh! Ano? Wait lang! Goma! Mukhang sabit ka dito. May sinasabi. Oh. Saglit lang. Kung hindi ako nagkakamali, 2 o 3 buwan makalipas, mga bossing. Sabi ni Manix, simulator, yang pagsasalita ng vlogger na yan, kwentong kalye. Si Kerwin Espinosa yung nagsasalita eh. Nagpapaliwanag lang ako eh. Pag naiinis. Yang pagsasalita ng vlogger na yan, kwentong kalye. Sila nagsasabi pinapaliwanag ko lang, ano ba naman yan, Manic Simulator. Talo pa ang manghuhula. Nangyari. Siya may sabi, Richard Gomez, hindi pa natin binubuksan, nagagalit ka na. Tapos i-connect sa politiko. Si Bongo ang may sabi, si Bongo ang may sabi, 500,000 pagbuhay. Politiko si Bongo, matagal na. 500,000 pagbuhay, pagpatay 1 million, 2 million. Kapag kanan laban. Walang pruweba ba yon? Sarili nilang bibig ang pruweba. Di ba mga kababayan? Nagagalit tuloy sa inyo si Manix. Manix, tigil ko na to. Manix, magpapaalam na ako. Baka mamaya himatayin ka dyan. Baka mamaya tumataas ang blood pressure mo dyan. Anak na tinapa ka. Tapos ang sasabihin mo doon sa mga kapitbahay mo, si Mark Ramos ang dahilan kung bakit tumaas ang blood pressure ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga DDS Makikinig kayo ng balita para nalalaman nyo, hindi yung biglang si Duterte dadalhin doon sa sa Dahig. No? Si Duterte dadalhin sa Dahig. Makiki-DDS na ako. Ganyan ang style nyo, di ba? Sabi ni Manic Simulator, wala akong paki sa Bongo na yan, par. Di ako panatiko ng politiko. Walang kailangan maging panatiko sa politiko, Tito Bopols. No? Kailangan mo lang pakinggan at malaman at marinig yung kanilang mga sinabi doon sa interview. Para may pumapasok sa kukote mo, hindi mo kailangan maging panatiko dito. Bopols talaga nito mga to. Game! Ano si Richard Gomez? kasi itong si Richard Gomez at si Arisa,
yung bata niya, Maka Duterte kasi. Tao talaga yan ni Presidente Duterte. Nako, tao daw ni Presidente Duterte. Kaya pala, 2 o 3 buwan makalipas, mga bossing, talagang walang humpay ang pagtanggol ni Richard Gomez sa dating Pangulo. Naalala niyo yun, mga kababayan? Di ba? Pinagtatanggol ni Richard Gomez. Ngayon, ito, imbitahan natin si Richard Gomez para ipaliwanag, para maging patas naman itong vlog natin, mga kababayan. Malaman natin kung ano ang katotohanan sa sinasabi ni Kerwin Espinosa. Di ba? Tuloy natin. Noon. Yung tao. Kasi itong si Richard Gomez at si Arisa, yung bata niya, Maka Duterte kasi. Tao talaga yan ni Presidente Duterte noon. Pero masakit ang nangyari sa amin. Kasi akala namin wala na. Wala na kaming makitang liwanag. Mayor, sa nangyari, kumusta po yung kampanya niyo? Tuloy po ba or tigil mo na? Sabi ni FF, kaya pala di pumirma ng impeach si Sara. Sabi ni Kian, live ba to? Oo naman, live na live. Ayun, pangalan mo, di ba? I-post na din natin ang beauty mo. Nako po. Boss Richard, pwede kang magsalita dito o pwede kang makipag-ugnayan sa amin. No? Para na din sa balancing pagbablog. Hindi pagbabalita kasi binalita na po. Pero may reaction lang ho tayo, mga kababayan. Para maipaliwanag nyo naman po yung side ninyo. Hindi lang po itong side ni Kerwin Espinosa ang naririnig ng mga manonood dito.